Hello? Hello? Good morning po, heartmates, and good morning po sa mga nasa online viewers po natin. Ah, settle down po muna tayo no para po sa Word of God po natin sa ngayong araw. And as of now po is naka-live na po tayo sa Facebook, no? I encourage everyone po na i-share po yun sa inyong timeline, family, friends, or sa mga taong gusto niyo po sundan ng ating Word of God for today. Bibigyan ko po kayo ng ilang oras or segundo po para po i-share yun. So, okay na po siguro, no? Pwede nyo, pwede nyo po muna po i-silent po yung phone nyo po muna po para po, di po tayo maistorba po sa gawain po natin ngayong araw po, no? So, let's pray po, no? Hallelujah, Father in heaven, we want to thank you, Panginoon, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, ay pinagkaloob nyo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay po na pinagkaloob nyo sa amin, Panginoon. At ingatan nyo po ang bawat isa, Panginoon, sa mga darating pa lamang po, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng galak at saya sa kanilang buhay, Panginoon, para purihin ka sa araw na to, Panginoon, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong araw, Panginoon, na nakasama mo kami, Panginoon, sa inyong panabahan po. Ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon. At kung sino man po yung may mga karamdaman po, Panginoon, sa pangalan mo po, Panginoon, pagalingin mo po sila, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng joy sa kanilang buhay, Panginoon. Wisdom, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. At wag niyo pong hahayaang, Panginoon, na ang buhay po namin ay malayo sa inyo, Panginoon, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa isang buong linggo na naman, Panginoon, na inalagaan at iningatan niyo po kami, Panginoon. We want to thank you, Panginoon, dahil sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na sumasambat, pumupuri sa inyo, Panginoon, ng buong tapat, Panginoon, Lord Jesus. Ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon, at sa music team, Panginoon, Lord Jesus, ingatan niyo po sila, at maibigay nila, Panginoon, ang buong pagpupuri sa inyo, Panginoon, Lord Jesus, ng kanilang buong puso, Panginoon. Kaya, Panginoon, kung meron man po may tataas sa araw na to, Panginoon, ay walang iba kundi ikaw lamang po. Kaya, tayo pong lahat ay lumapit sa ating mabuting Diyos.
morning po sa ating lahat. Ay, isa pa po. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Palakpakan natin si Lord sa umaga pong ito. Amen. Pwede bang pakikamayan o apiran yung mga katabi natin, yung kapitbahay natin? Sa pamamagitan po ng pagkamay, pagtango ng mata, pag gano'n. No, nawa po makamusta po natin yung mga kapatid natin. And mamaya, tayo patuloy na magkaroon ng fellowship with one another. And sa umaga pong ito, patuloy tayong magpapasalamat sa ginawa ng Panginoong Jesus. Sino dito yung grateful sa ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay? Amen. Amen. Sige po. Today, patuloy nating pasalamatan ng Diyos. Hindi dahil po sa Kanya, ay wala po tayo. Wala po tayong kalakasan niya. Sige po, tayo po yung magpuri sa Diyos. Lord, salamat po. Binigyan mo ng kulay yung mga buhay po namin. Dahil dyan, Lord, isisigaw po namin yung papuri namin sa iyo sa umagang ito. Lord, with all of our strength, buong puso, ikaw ang pinasasalamatan namin. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti mula sa ating labi. Mula sa labi kong nagpuput. Mula sa aming mga labi, Panginoon. Mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko. Jesus, sa buhay ko, ika'y tumilos at tumabay. Wala sa iyong may papantay. Mula umpisa, sabi, sa bawat umaga na kay ganda, simulan daw po nating magpuri sa Diyos. Hindi lang ngayong Sunday, kundi every Monday, every day ng ating mga buhay. Awitin po natin to sa bawat umaga. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya. Itaas daw yung kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan. Yes, Lord, thank you. Sa lahat ng ligaya at bawat ngiti mula sa labi. Mula sa labi kong nagpupuri. Mula sa aming labi, Panginoon. Mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko. Jesus, sa buhay ko, ikaw tumilos at tumabay. Wala sa iyong may papantay. Sa umagang ito, tayo magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. Sabay-sabay po nating awitin. Sabihin natin, Lord, salamat po sa iyong ginawa. Pwede po ba nating ulitin, Lord, salamat sa iyong ginawa. Ikaw. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Yes, Lord. Buong puso namin sinasabi. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Sabihin natin sa Lord. Salamat sa iyong ginawa. Sabay-sabay po. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. For the last time. Salamat, salamat
Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at tumabay. Walang kayong may papantay. For the last time. Jesus, sa buhay ko. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa'yong may babantay. Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at tumabay. Wala sa'yong may babantay. Wala sa'yong may babantay. Wala Sa'yong may babantay. Wala sa'yong may babantay. Can we give the Lord isang pa mas malakas na palakpak? Yes, Jesus. Thank you, Lord. Sabi nga sa awitin, Jesus, sa buhay ko, ikaw yung nagbigay ng kulay. Salamat, Panginoon. Dahil yung mga dati po naming buhay, Lord, na meaningless, Lord, ikaw ang nagbigay ng kahulugan at binigyan mo pa kami, Panginoon, ng purpose para po magpatuloy sa buhay na ito. And as we read from this verse, in Ephesians chapter 2, verse 10, sabi po dito, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin nung una pa man. Sinasabi po dito, nung una pa man, yung mga buhay daw po natin ay merong halaga sa Panginoon. Pakitignan yung katabi natin. At pakitignan din yung sarili natin. Lord, sobra kaming grateful dahil ang bawat isa po sa amin ngayon dito, lahat po kami, Panginoon, na nakakilala, nakaranas ng pag-ibig mo. Nung una pa lang, Panginoon, binigyan mo na ng kahulugan at purpose yung mga buhay po namin. Salamat, Panginoon, dahil patuloy niyo po kaming tinatawagan na ialay yung mga buhay po namin sa iyo. Tinatawagan mo kami, Panginoon, na buo po namin ipagkatiwala, hindi lang po, Lord, yung specific na araw o sitwasyon po namin. Masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Minsan pa nating ulitin, habang hindi karapat-dapat. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsikap. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karuhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y binabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa suknulang biyaya. O Diyos, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat, Panginoon. Salamat
sinta. Habang walang kakayanan, Panginoon, Habang walang kakayanan, magsuklian ka na. salamat sa pagyakap mo po sa amin. Sa lahat mong ginawa, niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako. Salamat, Lord. Niyakap mo kami. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahira ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukmulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malaki. Thank you, Lord. Kaysa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahira ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukmulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na malawak pa kaysa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, Panginoon. Iyakap mo kami. Minsan pa namin aalalahanin, Lord, yung kabutihan mo na naranasan po namin nung una pa lang. Salamat, Lord, sa pagyakap mo po sa amin. Sa aming kasalanan, sa aming karumihan. Uwitin po natin. Yakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang Saan pa? di kayang Niyakap mo. tumbasan. Niyakap mo sa aking karumihan, inibig mo Minsan pa nating awitin. Salamat sa pagyakap mo sa amin, Panginoon. Niyakap mo ako
Lord, salamat. Habang Panginoon, hindi talaga kami karapat-dapat. Tinignan mo kami, Panginoon, sa mata ng iyong pag-ibig, Panginoon. Kulang, Lord, yung ginagawa po namin pagsamba sa iyo para iparating, Lord, yung pasasalamat po namin sa iyo. Ang gusto mo, Panginoon, ay patuloy po namin ialay sa iyo yung bawat araw, bawat sitwasyon, Panginoon, ng aming buhay. Tayaan namin, Lord, na ikaw yung magliwanag. Magliwanag ka, Panginoon, sa mga buhay po namin. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat. Ginawa mong lahat. Pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala kang kapantay. Oh Diyos, wala nang mapantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sapagkat sa lahat ng Panginoon na panahon, ikaw ang aming Diyos. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Nakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Maging dalangin po natin ito sa umagang ito. As we thank the Lord, ikaw ang tunay na dakila. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila. Awitin po natin, come on church. Ikaw ang hari nagmahal. Hari at mahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala kang kapantay. Wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, ipaninig ang nais
po namin. Patuloy po namin iniaalay ang bawat puso, bawat buhay ng mga nagtitiwala, Panginoon, sa iyo. We surrender, Lord, everything to you. Ito ang aming hari na di nagbabago at kailanman ang pinakadakila sa mundo. Salamat, Lord, sa sukdulang biyaya, pag-ibig mo sa amin. We thank you. This is our prayer. This is our praise. And this is our declaration. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen. Amen. Good morning po, minsan pa sa bawat isa. Maaari na po tayo makaupo. Ayan, good morning heartmates. Praise the Lord po sa atin pong worship kanina. No? Salamat sa Panginoon. Sa mga naka-worship ng totoo, sumigaw po ng malakas na Amen. Praise the Lord. Salamat po sa ating Panginoong Diyos. And this time, of course, we'll continue worshiping the Lord with our giving. Ayun. Tunay pong napakabuti ng Panginoon. Amen po ba? Kung aalalahanan natin yung buong linggo, yes, sobrang napakabuti ng Panginoong Diyos for always guiding us and always providing for us. Hindi lang nung nakaraang linggo, kundi buong panahon ng atin pong buhay dito po sa lupa. Amen po ba? Praise the Lord. And definitely, dahil po dyan, karapat dapat mong ibigay sa Panginoon yung lahat po ng para po sa ating Panginoon. Amen? Dito po sa atin pong iglesia, gumagawa po tayo ng tithes, offerings, and pledges. So yung tithes po, this is our 10th part ng ating po mga income. And ito po yung ginagamit po ng ating pong iglesia para po sa mga expenses ng church. Ito po yung sa upa, sa upa, sa upa ulit. Tapos meron po tayong mga maintenance fees like yung elevators natin and yung mga naglilinis sa CRs and yung guard po natin. So yes, guard ng buong Heart Community Church. Ayun, meron tayong mga miscellaneous fees for that. Also, we have our electricity bills and yung mga repairs and other miscellaneous fees na nakikita nyo po sa buong panambahan po natin. So dyan po natin nilalagay yung atin po mga tithes, which is nilalagay din po natin dito po sa malaking basket. Also, we have our offerings. Ito po yung ginagamit natin for our mission. So, ito po yung mga ginagamit for our outreaches, especially our Bible studies. At the same time, yung ating pong campus hangout and other mission activities natin. And of course, wala po napupunta sa mga misyonero natin dyan. Ito po ay mostly ginagamit po para po sa mga pang-merienda, pangkain po during our fellowship, during our gawain. So, ayan po yung, kung gusto po natin, hindi man po tayo makasama personal, yung pupunta sa mga bahay-bahay or pupunta sa mga campuses, we can always support yung gawain po natin through our offerings, which is nilalagay po naman natin dito sa maliit na box natin. And we also have our pledges. This is our hearts na nagpapasalamat po at nagbe-bless sa ating po mga pastor, especially sa mga nakikita po natin na they pour out, yes, English na, they pour out their hearts para po sa ministry po sa ating Panginoong Diyos. And ito po, meron po tayong mga forms sa likuran. So kung hindi nyo po nakikita up until now, meron tayong forms sa likuran. Ito po, pwede po natin ilagay dito yung tithes, offerings, and then pledges natin. Also, pwede rin po natin ilagay yung amount kung gusto nating mag-commit sa mga fundraising activities po natin. So meron po niyan, dun po sa likuran, sa tabi po ng mga envelopes po natin. Marami po tayo diyang forms. Tapos lalagay lang po natin siya sa envelopes natin. Tapos yon,
Also, speaking of envelopes, sa mga wala pa pong envelopes, pwede po kayo magsabi sa finance team natin para po malagyan po tayo ng envelopes. And we can also use yung mga blank envelopes. Palagay na lang po ng mga pangalan ninyo para po i-update na lang po yan ng team. Amen po ba? Praise the Lord. Excited na po ba tayong magbigay po ng ating pong papuri sa ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng ating pong mga kaloob? Salamat sa Panginoon dahil tunay na ang Diyos ang patuloy na nagpo-provide po para sa ating mga buhay at para po sa atin pong iglesia. Amen po ba? Praise the Lord. Tayo pong lahat bago po tayo tuluyang magkaloob ay manalangin po muna tayo sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah, Father God, we thank you for this morning, Lord. Thank you, Lord God, sa opportunity, Lord, for the privilege, Panginoon, na ibigay po sa inyo yung para po talaga sa inyo. Salamat po, Lord God. Hinayaan mo po, Lord God, yung mga puso namin, Panginoon, puso ng bawat isang heartmate, Panginoon, ay tunay pong maging excited, tunay pong maging cheerful, Lord, sa pagbibigay nga po sa inyo, Panginoong Diyos. Lord, as we prepare our hearts, as we prepare, Panginoon, yung aming pong mga kaloob, tunay po, Lord God, na sa puso namin, Lord, wala pong ibang maitaas, Lord God. Wala pong ibang reason, Lord, sa ginagawa po namin ito, kundi dahil lamang po sa pasasalamat namin sa inyo, Lord God. Salamat po ng marami sa inyo pong pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Diyos na si Jesus. Amen. Praise the Lord. Pwede na po tayong magkaloob sa ating Panginoon. Praise the Lord. Parang gusto ko magpakanta. Dahil salamat sa Panginoong Diyos. Minsan pa po, patuloy po namin in-advertise din po. We also have our GCash, online giving. Pwede po natin niyang i-screenshot or i-scan lang po yung QR code. Meron din po niyang QR code dun po sa likod natin sa bulletin board para po patuloy tayong updated po sa atin pong pagbibigay sa ating Panginoong Diyos. And for confirmation, every month po tayo po ay maka-receive din po ng atin pong Thanksgiving din po sa mga patuloy pong nagbigay. It's at transparency purposes po ng bawat isa po sa atin. Ayun po, tayo po minsan pa ay lumapit sa ating mabuting Diyos. Hallelujah, Father God. Thank you, Panginoon. Thank you po sa mga pagpapalang binigay mo po sa amin, not just this week, Lord God. All throughout ng aming pong buhay, patuloy mo kaming pinagpapala at pinagkikilusan, Panginoon Diyos. Hayaan mo po, Lord God, na patuloy din po na naisin ng puso namin, Panginoon, ibigay po sa inyo yung para po sa inyo talaga, Panginoong Diyos. Salamat po ng marami sa inyo. Magamit po nawa ito po mga kaloob na ito just for your glory alone, Lord God. Ikaw po yung patuloy na maitaas. And we're praying, Lord God, patuloy mo pong i-bless mga kapatid po namin na patuloy po nagtatapat at nagbibigay po, Lord God, para po sa inyong kalooban, sa inyo pong kaharian, Panginoong Diyos. Salamat po sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Diyos na si Jesus. Amen.
Ayan. Ayan, okay, meron na. Ayan, Happy Sunday, Heartmates! Ayan, masaya po ba ang bawat isa? Ayan, kamustahin? Kinakamusta mo ang bawat isa po sa atin? Okay pa po ba tayong lahat dyan? And of course, kamustahin mo naman yung katabi mo? Gising pa ba yan? Gising pa ba? Parang isang mata na lang yung gising eh. Ayan. And of course, kinakamusta rin po namin ang mga online heartmates natin dyan. We are also live internationally. Ayan. International Heart Community Church na pala tayo, no? Ayan. And of course, ayan, masaya po akong makita po ang bawat isa po sa atin. And don't forget to like, comment, share po ang ating online Sunday service live stream. Ayan. We can share it to our family, friends, office mates, and also sa bawat isa po na pwede po nating pag-sharean ng ating live stream. And of course, we also have our Recharge Prayer Night. Ayan. Ito po ay nangyayari every Wednesday. 7 p.m. po yan. We have our on-site gathering here sa ating pong panambahan. And also, we also have our online via Google Meet. And sinisend po namin ang amin pong live stream or ating pong online at least 15 minutes po bago po mag-umpisa ang ating pong gawain every Wednesday. So, see you, ayan, dito sa on-site and also our online gathering. We also have our heart journey. Ayan, so knowing more about Jesus Christ and becoming more like Jesus Christ. So kung gusto pa po nating mas magpalalim pa sa pagkaunawa natin ng pag-ibig ng ating Panginoon, join a discipleship group now. And we also have our fellowships. Unang-una na po dyan ang ating pong Youth Ablaze. That's every Sunday, 2 p.m. po yan. Dito po nagaganap po sa ating panambahan. And of course, we encourage ang bawat kabataan na nakakasama na po namin dito na mag-invite pa po ng at least one friend. Ayan, wala pong pressure, just one friend ang i-invite po natin sa ating pong gawain. Pwede po natin silang isama during our Sunday service and dire-diretso na po yan. Makakasama po natin sila sa ating pong fellowship. And of course, we have our preparation sa ating campus hangout. Ito po ay tinatawag po nating campus hangout po. That's every Friday po sa pasukan. So magkakaroon po tayo ng takeover prep. Ayan, takeover prep po ang tawag po natin dito. Mangyayari po yan sa May 31st po, 2026. Ayan po. Ito po ay para i-prepare po ang bawat isa sa kung ano po yung mga role po na pwede po nating gawin para po tayo makapag-contribute po sa gawain na ito. That's 2 p.m. po. Ayan, kita-kita po tayo sa ating mga kabataan. Ayan, and we also have our ministries. We have music, ushering, finance, admin, production, and outreach. And we encourage everyone to join a ministry now dahil we are also preparing for a much stronger and much wider na campus hangout po sa darating na pasukan. Ayan. We also have our Bible studies. Ayan, so please feel free to tap on us if we are interested in opening our homes para po sa ating Bible study. Ayan, we also have our Beat the Heat campaign. So kung ramdam na natin ang init ng summer, na malapit na rin magtapos dahil mag-uulan na ulit. Ayan. We still encourage everyone, dahil tayo ay nasa 12th month na ng ating Beat the Heat campaign, we still encourage everyone to join. Kung gusto pa po natin mag-pledge po para po sa ating aircon, we're still welcoming it. So please feel free to follow our socials as well. We have Facebook, ayan, Instagram, TikTok, and YouTube channel. Just search for Heartmates or Heart Community Church at makikita nyo na po ang ating mga pages online. So join our online community. Please feel free to like, share, and subscribe para tuloy-tuloy pa rin po ang ating online connection. Okay po ba tayo dyan, mga kapatid? Amen. And of course, para po sa pinaka-importanting part ng ating pong gawain for today, may I invite po our Pastor Romar Gutelban for our Word of God.
ko alam kung umiiyak ba tong mic po natin eh. Medyo, madulas ah. Ayan po, magandang umaga po sa ating lahat. Di ko alam kung kaya kong gayahin yung boses ni Markley po. Parang DJ yung boses ni Markley. Naniniwala ba kayo parang DJ yung boses ni Markley? Parang di kayo naniniwala. Pag narinig ko si Markley, parang gusto kong pumikit at pakinggan ko lang siya. Ayoko siyang makita. Dahil joke lang. Diba? Pero ang ganda po ng boses po, yung modulate po ng ating kapatid po na ito. At pwede nang mag-DJ talaga. Amen. Sige po. Uli po, isang magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po tayo mga kapatid? Kamusta po yung simula Monday to Saturday po ng paglakad natin sa ating Panginoon? Tayo po ba ay natutong magpakumbaba? Na-practice ba, na-apply ba natin to yung mga panahon na tayo po ay natuto po sa ating Panginoon ng Sunday hanggang sa dumaan po yung araw na binigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon? Na-apply po ba natin ito? Amen? Sige po, tayo po ay patuloy po na mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Hayaan po natin na patuloy tayong mapuspos po ng salita ng ating Panginoon. Sapagkat andun pa rin po tayo sa ating tema po na walk worthy po. No? And nawa, sa bawat matatapos itong buwan po na ito, isang linggo na lang ang lilipas po, tayo po ay dapat po na makita po natin na hindi lang natin siya basta talaga narinig, hindi lang basta natin natutunan, kundi talagang lumalakad po tayo ng karapat-dapat sa ating Panginoon. Amen? Amen. Sige po, tayo ay mag-aral sa Colossians chapter 1 verse 10. Ang sabi sa Colossians chapter 1 verse 10, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God. Sige po, tayo po ay manalangin po sa ating Panginoon. Panginoon, salamat sa inyo sa umagang ito na patuloy niyo pong pinagkaloob po sa amin po, Panginoon, hanggang sa nagsimula kami, Panginoon, na mag-worship po sa inyo po, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa biyaya na patuloy niyong pinaparanas po sa amin. Kaya sa umagang ito, Lord, hayaan niyo pong matuto kami muli, Panginoon, sa inyong salita at patuloy na mapuspos po, Panginoon, ng mga bagay na malalaman at mababatid namin sa inyo po, Panginoon. Sa umagang ito, sa inyo lamang kami, Panginoon, maging focus po, Panginoon. Ano man yung mga bagay na aming iniisip, Panginoon, na naiwan namin sa aming mga tahanan po, Panginoon, o aming pang gagawin po, Panginoon, sa buong araw pong ito, hayaan nyo lamang po, Panginoon, na isang tabi na muna namin ito at patuloy namin bigyan ng oras at pakikinig ng iyong salita po, Panginoon. At matuto, Panginoon, at pagpalain, Panginoon, sa iyong salita. Ang iyong lingkod, Panginoon, ay nagsusumamo lamang po, Panginoon, ng iyong pagkilos po, O Lord Jesus. Hindi ako ang makita po, Panginoon, kundi ikaw lamang po, Panginoon. Walang ibang maitaas na pangalan dito, kundi pangalang Jesus lamang po, Panginoon. Walang ibang masamba at walang mabigyan ng patuloy na karapat-dapat na papuri, Panginoon, sa inyong pangalan na ikaw lamang, O Diyos, Panginoon. Kaya maraming salamat sa inyo po, O Lord, sa pong papuri at pagsambat pagdakila sa pangalan niyo ng Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan po, ako po ay kinakabahan kasi ito po yung muli na ako tumayo sa araw ng Sunday po upang bigyan ng opportunity po ng ating Panginoon na ipangaral ang kanyang salita. Ako po ay nagpapasalamat sapagkat inalowed ng ating Panginoon na mangyari po ito. Kaya sige po, tuloy tayo. Sabi dun sa Katagalog, kung babasahin po natin. Sabi sa Colossians chapter 1, verse 10. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Bigyan lang natin ng pansin itong bagay po na ito. Ano ba ito? Okay na po ito. Ayan. Ang sabi doon sa Colossians chapter 1, kung papansinin po natin, ang Colossians chapter 1 ay nagtuturo na si Jesus ang sentro ng lahat ng bagay. Ng mundo, ng simbahan, at ng kaligtasan. Dahil dito, dapat manatiling matatag ang mga mananampalataya sa Kanya at huwag lumihis sa maling turo. Mababasa natin dito sa chapter 1 kung sino at ano ang ating Panginoong Jesus, kung ano ang ginawa ni Kristo para sa atin na tumanggap mo ng kaligtasan sa Kanya. Lahat po ba tayo dito ay tumanggap po ng kaligtasan sa ating Panginoon? Nakaranas po ng kapatawaran sa ating Panginoong Jesus. At makikita po natin dito sa Colossians po talaga kung sino si Kristo. At ngayon, pag-aralan natin itong verse 10 na ating binasa sa umagang ito. Itong verse na ating binasa po ay kasama po sa prayer ng pasasalamat. Yung prayer ng pasasalamat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Colosas na mananampalataya. Pero bagamat po, hindi pa sila personal na nakikilala ni Pablo, ang mga mananampalataya sa Colosas. Dahil po sa panahon po ito ay siya ay nakabilanggo. Na isunulat niya po itong Colosas po na ito. Dahil nga siya ay nakabilanggo sa panahon na isunulat niya ito, pero nakarating naman kay Pablo kung paano sila binago at pinagkilusan ng Panginoon ng kanilang mga buhay. Kaya
Tuwan-tuwa po talaga si Pastor Pablo, na-encourage po sila at patuloy na palaguin, palakasin po sila sa pananampalataya na meron silang natanggap sa ating Panginoong Jesus. Kung gaano sila natutuwa at buong puso sila talagang sumusunod sa ating Panginoon. Pag-aralan po natin sa umagang ito kung ano yung bagay na makakatulong sa atin para tayo bilang lingkod ng Panginoon ay makalakad ng karapat-dapat sa ating Panginoon. Ready na po ba tayo? Sabihin mo sa katabi mo, ready ka na ba? Gising ka pa ba? Gising pa. Sige, sabi dito, ay nga, time na po natin, walk worthy. Sa topic po natin sa umagang ito, walk in honor of God. Diba? Lumakad po tayo na mayroong karangalan po sa ating Panginoon. Sa buhay na meron tayo sa Diyos at paglakad bilang nakugnay sa Kanya at kumilala sa ating Panginoon. Lumalakad dapat tayo ng karapat-dapat na pinaparangalan ang Diyos sa lahat ng pagkakataon sa ating mga buhay. Sapagkat ito ang nais at kalooban ng Panginoon na makita po natin sa ating mga buhay po. Tayo po ay lumalakad na binibigyang karangalan ng Diyos sa lahat ng pagkakataon na meron po tayo. Okay. Sa lahat ng pagkakataon na pinahintulutan sa atin ng ating Panginoon, dapat tayo ay lumalakad na binibigyang karangalan po ang ating Panginoon. Sapagkat yung lakad ng buhay po natin, dati ay iba na sa lakad ng buhay natin ngayon na meron kang Diyos. Amen. Iba na po yung direction po natin. Iba na po yung buhay natin na nakilala at tinanggap natin ng ating Panginoong Jesus. Kaya dapat, ang lakad po natin ay nagbibigay karangalan po sa ating Panginoon. Kung dati po na wala po tayong Kristo, kung dati po na hindi natin nakilala, hindi tayo nakaugnay sa ating Panginoon, ang lakad natin ay talagang walang direction. Wala talagang magbibigay karangalan sa ating Panginoon. Pero nung nakilala natin ang ating Panginoon, dapat lumalakad po tayo na nagbibigay karangalan, kapurihan po sa pangalan ng ating Panginoon. Kasi ito ang pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. Ito ang nais ng ating Panginoon na mangyari po sa atin. Kaya, tanong mga kapatid, paano nga ba natin magagawa yung lakad natin ay worthy para sa Diyos at nagbibigay karangalan sa ating Panginoon? Isa po ba natanong po ba natin to? Paano nga ba natin to magagawa? Paano nga ba natin talagang masusunod ang nais ng kalooban ng ating Panginoon? Paano nga ba natin talagang maibibigay yung buhay natin na nagbibigay karangalan po sa ating Panginoon? Sabi dito, 3 things to ponder how to walk in honor of God. 3 bagay lang po na tinuturo po sa verse po na ito na makikita po natin. Unang bagay po, ang sabi sa verse 10a. So as the walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him. Unang bagay po na makikita po natin dito. Walk in honor of God, choose Christ daily. Piliin natin palagi si Kristo sa araw-araw ng buhay na meron po tayo. Hindi lang natin siya pipiliin ngayong Sunday, kundi sa lahat ng pagkakataon na meron ka po, pipiliin mo ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sabi nga dito, tayo po yung unang pinili ng ating Panginoong Jesus. Hindi tayo karapat-dapat po sa ating Panginoon, pero pinili tayo ng ating Panginoon. Kung gusto po natin talagang maibigay po at makalakad po tayo na naayon sa kalooban, maging karapat-dapat po sa ating Panginoon, piliin mo ang ating Panginoon. Piliin natin si Kristo sa araw-araw ng buhay na mayroon po tayo. Itong buhay natin sa Panginoon, simula po ng ating siyang nakilala, tinanggap sa ating buhay, bilang ating Diyos at tagapagligtas. Dapat lamang siya ang maging laman ng ating mga puso. Siya ang lagi nauna sa ating mga buhay. Amen po. Sino po dito, diba, yung nakarinig mo, simula po na kinilala natin ng ating Panginoon. Di ba dati sabi doon, kinukwento pa sa atin, nagpatanggap po sa atin. Dati ikaw yung nakatira dyan sa puso mo. Ikaw yung center dyan sa puso mo. Pero yung tinanggap mo ang ating Panginoong Jesus, hindi na ikaw yung nakaupo dyan, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya minsan balik-balikan po natin itong bagay po na ito. Kung paano po natin dapat tignan na ang ating Panginoon pala ang dapat natin pinipili sa araw-araw na meron po sa atin. Yung puso natin ngayon, hawakan mo yung puso mo kapatid. May puso ka ba? Ayan, hawakan mo yung puso mo na yan mga kapatid. Dapat si Kristo lamang ang maging laman yan. Dapat si Kristo lamang ang tinitubok niyan. Dapat si Kristo lamang ang pinipili niyan. Sapagkat kapag pinili natin ang ating Panginoong Hesus sa araw-araw na meron po tayo, may bibigay po natin yung karapat-dapat na karangalan sa ating Panginoong Hesus. At sa bawat lakad po natin, tunay po tayong nagiging karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Sapagkat siya yung una at siyang pinipili po natin. Paano nga ba natin masasabi ng ating Panginoon ang siyang ating pinipili palagi? Kapag ang ginagawa at kilos mo ay nagbibigay ito ng kaluguran sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Tanong mga kapatid, kung titignan natin
sa araw-araw na meron po tayo? Pinipili ba natin ang ating Panginoon? Sa bawat paggising natin sa umaga, si Kristo ba ang una nating tinitingnan sa buhay natin? Kung paano tayo lalakad na sa bawat ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Mabibigyan ba natin ng karangalan ng ating Panginoon? Amen. Nagigising ka, magbibihis ka, baliktad, no? Maliligo ka, diba? Maliligo ka, magbibihis ka, at ihanda mo yung sarili mo para mabigyan ng karangalan ang ating Panginoon sa araw-araw na meron ka. Amen? Sabihin, tuloy natin. Sapagkat ito ay isa sa nagpapakita sa atin. At tayo ay lumalakad na pinaparangalan ng ating Panginoon. Dapat natin sinisikap kung paano itong buhay na nakamtam natin sa Lord ay nagbibigay ng kaluguran sa pangalan ng ating Panginoon. And sabi nga doon, sinisikap ba natin na palaging piliin at ma-please natin ng Diyos sa ating mga buhay? Or ibang bagay ang pinipili natin sa daily life natin? Sa daily life na meron ka at iyong napaparangalan. Amen. Ganun ba yung buhay na nangyayari po sa atin? Na sinisikap ba talaga natin na piliin, unahin ng ating Panginoon upang siya po ay ating maparangalan? Ma-please natin ang ating Panginoon. O yung daily life po natin na binibigay sa atin ng ating Panginoon, iba yung napaparangalan. Iba yung nagbibigay ng kapurihan. Pinulit ko mga kapatid, tayo po ay tumanggap sa Diyos natin. At nais ng ating Panginoon na siya lang dapat ang binibigyan natin ng kapurihan. Siya lang dapat ang binibigyan natin ng karangalan. Amen. Sabi nga dito sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, ito ang dapat natin ginagawa upang ating mabigyang kaluguran ng ating Panginoon. At talagang nangunguna ang Lord sa atin. Sino na dito, alam ko na po gamit na itong Romans chapter 12, verse 1 to 2, pero napakalaking turo po sa atin dito. Sabi sa verse 1, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Sabi doon, ialay daw natin ang ating buhay bilang handog na buhay, banal at nakalulugod sa ating Diyos. Amen. Masasabi talaga po natin na pinipili natin ng ating Panginoon kung itong buhay po natin na tinanggap natin kay Kristo ay inaalay natin sa Kanya ng banal at nakalulugod po sa Kanya. Yung buhay po natin, sabi ko nga dati, ang dating buhay mo ay palayo sa ating Panginoon, na ang dating buhay mo ay patakbo, palapit sa mundong ito. Pero ang sabi dito, dapat binabago din natin yung takbo ng buhay po natin patungo po sa ating Panginoong Hesukristo. Upang daw po natin mabigyan ng kaluguran ng ating Panginoon. Upang daw po natin talagang maging karapat-dapat po sa harapan ng ating Panginoon. Magawa po yung mga bagay na ninais at kalooban po ng ating Panginoon. Sa bawat kilos at gagawin natin ay nagpapakita ng pagnanais na mabigyang kaluguran ng Lord sa buhay mo. Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, kapatid, mag-iba ka na ng ginagalawan. Amen. Ano ba ngayon ang ginagalawan mo? Ano ba ngayon ang pinipili mo? Si Kristo ba? O yung sarili po natin? Sabi sa Efeso, chapter 1, verse 1. Chapter 4, verse 1. Ba't duduling niyo? Ako pa ata yung antok. Sabi dito sa Efeso chapter 4, verse 1. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, yung buhay na dapat natin ay kung paano tayo mamuhay ay dapat nakalulugod sa ating Panginoon. Magagawa natin ito kapag, sabi doon, magagawa natin ito kapag totally surrender mo ng buo ang iyong buhay sa Diyos. Totally po na sinosurrender po natin ang buhay po natin sa Diyos. Sa pagpili natin sa ating Panginoong Hesukristo sa araw-araw na meron po tayo. Kasabay po noon na totally pong sinosurrender natin ang sarili natin sa ating Panginoon. Kasi kapag meron kang tinitira dyan, kapag hindi mo yan sinosurrender, hindi natin sinosurrender sa Diyos lahat-lahat, merong pagkakataon na iba ang piliin natin kaysa kay Kristo. Amen. Kahit 1% lang yan mga kapatid, may pagkakataon po
na hindi natin mapili ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung gusto po natin na lumakad po ng karapat-dapat sa ating Panginoon, na nagbibigay karangalan sa Diyos, isurrender natin lahat sa Panginoon. Kaya ang sabi ko nga po dito, to please God is not perfection. It is a daily surrender. Araw-araw po tayong sinusuko ang ating buhay sa Diyos. Sapagkat alam niyo po mga kapatid, hindi tayo malakas. Huwag kang maging malakas. Huwag kang feeling strong, kapatid. Sabi mo sa atin mo, huwag kang feeling strong. Diba? Huwag kang feeling strong. Kailangan mong isurrender lahat sa Diyos. Ibigay sa ating Panginoong Hesus upang ating siyang mapili sa araw-araw na meron po tayo. Amen po ba? Amen. Tuloy po tayo. Ang sabi dito sa Colossians chapter 1, verse 10 to B. Ang sabi doon, bearing fruit in every good work. Pangalawang bagay po, ang sabi dito, commit to Christ fully. Una, pinili na natin araw-araw ang ating Panginoong Hesus. Pangalawang bagay naman, i-commit po natin ng totoo, buong buo yung buhay po natin sa ating Panginoon. Walang pag-aalinlangan talagang sumusunod sa ating Panginoon. Na yung buhay po na tinatalaga para sa ating Diyos, nagpapakita din na tayo ay lumalakad na pinaparangalan ng ating Lord sa ating buhay. Kung tayo ay tapat na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Committed ka ba, kapatid? Committed. Committed. Diba? Dapat mga kapatid na buo talaga nating kinukumitan sarili natin sa ating Panginoon Jesus. Kung paano tayo tinawag ng Panginoon, kung ano ang nais at kalooban ng Diyos para sa atin. Napakagandang sinabi po dito sa John chapter 15 verse 16. You did not choose me, but I choose you and appointed you that you shall go and bear fruit, and that your fruit shall be abide, so that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. Amen. Ang ganda po ng sinabi dito. Hindi tayo yung pumili sa Diyos. Tayo ang pinili ng ating Panginoong Hesus. Siya ang pumili sa atin kung bakit tayo ngayon ay narito, kung bakit po tayo nagkakaroon po ng mga bunga sa ating Panginoong Hesus, sapagkat pinili ta ng ating Panginoong Hesus. Pinili tayo ng Diyos at hindi tayo ang pumili po sa Kanya. Tandaan po natin to mga kapatid. Siya ang pumili po sa atin at hindi tayo ang pumili sa Panginoon. Sapagkat malinaw ang sinabi po, walang naghahanap sa ating Panginoong Hesus. Walang humahanap kahit isa. Hindi natin hinanap ang ating Panginoon. Pero dahil sa grasya ng ating Panginoong Hesus, sa pag-ibig ng ating Panginoon, siya ang humanap at pumili po sa atin. Kahit ngayon na naranasan natin yung pagpapala na nagmumula po sa ating Panginoon. Amen po? Amen. Yun. Kaya maging tapat tayo na talagang sumusunod sa ating Panginoon. Yung maging laman ng puso natin ay masunod ang kalooban ng Lord sa atin. Kaya buong ikaw ay talaga mo totoong kumilala sa ating Panginoon. Mga totoong tumanggap ng kaligtasan sa ating Panginoong Hesus. Walang tinitira sa sarili, kundi lahat ay binibigay, kinukumit lahat para sa ating Panginoon. Amen po? Sabi nga dito sa Matthew chapter 22, verse 37. And He said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. Mga kapatid, malinaw na sinabi po dito. Mahal natin ang ating Panginoon. Amen? Ang sabi po dito, with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. May nakita po ba tayong may tinira dito, mga kapatid? Ibig sabihin, buong buhay po natin talagang tinalaga sa ating Panginoon. Puso mo, pag-iisip mo, yung buong pagkatao mo talaga ay kinukumit mo sa ating Panginoong Hesus. Itinatalaga natin para sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga, yung buong tayo ay commit natin sa ating Diyos, na tayo ay sumasagana sa mabubuting gawa ayon sa pagkatawag at pagpili sa atin ng Panginoon. Ipakita sa buhay natin ang ginawa ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, tuloy tayong maging fully committed sa ating Diyos sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Kanya. Amen po. Ganun pala dapat po yun, mga kapatid. Wala talaga tayong iniisip sa sarili natin, kundi para lahat sa ating Panginoong Hesus. Para lang sa Kanya. Yung buhay po natin, yes, ikaw yung lumalakad dyan, ikaw yung mahakbang, talagang physical body mo. Pero lahat ng gagawin mo ay minibigay mong karangalan para sa Diyos na naligtas po sa atin. Amen po? Sabi dito, sa Philippians chapter 1, verse 27. Ito po yung team verse po natin. Sabi doon,
Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or I am absent, I may hear of you that you are standing firm in one spirit, with one mind, striving side by side for the faith of the gospel. Amen po ba? Ito daw po talaga ang dapat mo mangyari po sa atin. Mga kapatid, malinaw po na dapat natin ginagawa, mga kapatid, ay lahat ng gagawin natin. Sabi nga doon, iinom ka man, kakain ka man, nagbibigay karangalan sa ating Panginoong Hesus. Yung kahit subo mo, isusubo mo na lang, di ba? Ito ay bigay karangalan sa ating Panginoon. Kasi yung mga talagang nagbibigay ng buong buhay para po sa ating Panginoong Hesus. Wala silang gagawin na hindi kalooban ng ating Panginoon. Kundi lahat ng kanilang gagawin, lahat ng kanilang hakbang ay nagbibigay karangalan po sa ating Panginoon. Sabi sa unang Thessalonica, chapter 4, verse 1, kaya nga, mga kapatid, isa pang bagay ang pinapakiusap namin at ipinapayo sa inyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon, sang-ayon sa inyong natutunan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Lahat ng narinig po natin, natutunan natin sa ating Panginoong Hesus. Huwag lang natin basta talaga narinig po, kundi dapat ina-apply talaga siya yan. Dapat talagang nilalakaran po natin. Dapat sinasagawa po natin. Ang sabi doon, kapag ginawa daw po natin yon, upang maging kalugod-lugod sa Diyos. Yung pala yung sekreto, mga kapatid. Ito pala yung sekreto para tayo pa maging worthy po sa ating Panginoong Hesus. Yung buhay at pamumuhay po natin talaga. Lahat ng narinig at natutunan natin sa ating Panginoon, nilalakaran po natin. Isinasagawa po natin. Amen? Sige po. Sabi doon, a life committed to Christ honors Him in all things. A life committed to Christ honors Him in all things. Mamaya mabanggit ko na yung cellphone no? Kakabanggit na ito. Yun. Kaya mga kapatid, maging committed tayo sa Diyos. Walang tinitira, kundi buong-buong ikinukumit ang buhay natin para sa Panginoon. Amen? Amen. And lastly po, sabi po dito, balikan lang natin, bago po natin banggitin yung last, sabi doon, choose Christ daily and commit to Christ fully. And lastly po, sabi doon sa verse 10c, wait lang po, and increasing in the knowledge of God. Pangatlong bagay po na dapat natin sinasagawa po upang mabigyan natin ang karangalan ng ating Panginoon. Continue in Christ faithfully. Pinili na natin ang ating Panginoon sa araw-araw. Kinumit natin ang buhay po natin ng buong buo sa ating Panginoon. At tuloy-tuloy po tayo nagiging faithful po sa ating Panginoon. Lumalago po sa pangalan ng ating Panginoon. Bilang mga lingkod ng Diyos, kung nais talaga natin na lumakad ng karapat-dapat at lumalakad na pinaparangalan ng Lord sa buhay po natin, dapat tuloy-tuloy tayong lumalago sa ating Panginoong Hesukristo. Mas lalo tayong lumalapit at lumalalim ang ating kaalaman sa ating Panginoon. Hindi mo lang siya basta kinilalang hari, nagligtas ng iyong buhay, kundi mas lumalalim pa yung pagkakilala natin sa ating Panginoon. Mas nakikita mo kung paano kumikilos ang Panginoon sa buhay po natin. Kung ano yung mga ginagawa at gagawin pa ng ating Panginoong Hesukristo para po sa atin. Kasi kapag tumigil na tayo, mga kapatid, na matuto, lumago sa ating Panginoong Hesus, kung ano lang yung mga bagay na gagawin talaga natin, ay hindi magbibigay karangalan sa ating Panginoon. Pero kapag tuloy-tuloy po tayo na nagiging tapat, tuloy-tuloy po tayong lumalago sa ating Panginoong Hesus, lahat ng gagawin po natin ay lalakad talaga ng karapat-dapat sa ating Panginoon. Lahat talaga ng buhay, lahat ng meron tayo, ay mabibigay po natin ang karangalan po sa ating Panginoon. Na hindi tayo tumitigil kilalanin ng gusto ang Panginoon. Yung nagagawa natin na mapilis ng Lord at nagiging faithful tayo sa pagsunod sa Kanya, mas lalo natin nakikita at nararanasan kung gaano kay buti ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen po. Ito po ba yung nangyayari po sa atin? Yung unti-unti po tayong lalong lumalapit sa ating Panginoon at unti-unti din po natin nakikita kung gaano po kabuti ang Diyos sa buhay natin. Kung gaano po talaga siya tayo mahal ng ating Panginoon. Kung gaano po talaga gumagawa ang Panginoon sa buhay po natin. Na hindi lang umistop sa pagkakilala sa Kanya na niligtas tayo, namatay ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, kundi mas lalo pang lumalalim yung pagkakilala natin kay Kristo. Amen? Sabi doon, ano nga ba ang dapat natin gawin para talaga magkaroon ng paglago, pagkaunawa natin sa ating Panginoon?
So, andun naman yung puso po natin eh. Totoo naman, di ba? Gusto nating lumago sa ating Panginoon. Pero ano ba yung dapat nating gawin? Ano ngayon ba yung dapat nating ginagawa? Unang-una po, ang dapat po natin ginagawa, gusto nating lumalim na tuloy-tuloy po na nagiging tapat at nagiging talagang nag-grow sa ating Panginoon ay ang kanyang salita. Amen. Ang salita ng ating Panginoon, ang pinakamainam po na ating magagamit para mas lalo tayong lumalim sa ating Panginoon Jesus. Ang kanyang salita po. Na buong buhay mo ay ang sentro, ay ang salita ng Diyos. Kaya lalo dapat magkaroon ng impact ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi siya simpleng verse lang. Hindi siya simpleng binasa lang natin. Kundi lahat na nakalagay po doon ay tulong po sa atin upang mas lalo po tayong lumalim sa pagkakilala natin sa ating Panginoon. Sapagkat kung gusto natin talaga na maging karapat-dapat tayo sa paglakad natin sa Diyos, patuloy tayong lumago at lumalim sa Kanyang salita. Napakalaki po na magagawa ng salita ng Diyos upang tayo maging worthy sa Kanya at mapakita ang pagpaparangal po sa ating Panginoon. Sapagkat ang sabi dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 7. Ang sabi dito, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Amen. Ganun po ang kayang gawin ng salita ng ating Panginoong Hesus. Ito po yung magtuturo po sa atin, magbibigay po sa atin para lumakad ng karapat-dapat sa ating Panginoong Hesus. Itama yung mga bagay na mali sa harapan ng ating Panginoong Hesus. At bawat gagawin po natin, talaga mag-equip po sa atin na tayo po ay lumalakad na nagbibigay karangalan po sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat niyayakap natin, pinapahalagan natin yung salita ng ating Panginoon. Hindi lang siya basta narinig, talagang niyayakap ng gusto ang salita ng ating Panginoon. Ganito ang kayang gawin ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ito ang kalooban ng Panginoon na nais niyang mangyari sa atin, na lumalim ang pagkakilala natin sa Kanya. Binabasa ba natin yung salita ng ating Panginoon pag nasa bahay tayo? Hindi, Pastor, kapag naglalagay na po kayo din sa monitor, binabasa na po namin siya. Mga kapatid, napakalaya po natin na pag-aralan salita ng ating Panginoon. Kahit sa mga cellphone. Baka mamaya sa cellphone nyo, mga kapatid, wala kayong Bible dyan, ha? May Bible ba tayo na na-install sa cellphone po natin? Ngayon kasi technology na no? Wala na yung dati. Kasi alam nyo po ba, mga kapatid, meron kami maliit na Bible. Naabutan nyo naman yun, no? Kala ko lang nakaubot nun. Yung maliit na Bible talaga, sinusok-sok pa lang dito namin sa... Tuwing Sunday, dala-dala po namin yon. Ngayon po, pagandahan na lang ng cellphone, tapos nandun na yung Bible, ha? Pero wag niyo po akong pagkakamilaan, mga kapatid, kasi nga, nandun na tayo sa panahon po talaga ng technology. Pero mga kapatid, wag lang natin i-install sa cellphone natin. Basahin, pag-aralan natin ang salita ng ating Panginoong Hesus upang mas lalo tayong lumalim sa Kanya. Upang mas lalo nating malaman, mabatid po sa buhay natin. Ganito pala ang Diyos na tinanggap natin at pumili sa atin. Ganito pala ang nais at kalooban ng ating Panginoon sa buhay po natin. Sabi nga dito sa Ilawang Pedro chapter 3 verse 18, sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Kasi kapag lalo tayo lumalalim sa ating Panginoon, alam natin kung ano yung dapat gawin para sa ating Diyos. Alam natin kung paano tayo lalakad nang merong karangalan sa ating Panginoon. Alam natin kung ano yung tama at mali sa ating Panginoon. Hindi natin magagawa na mararamdaman lang, Lord, tama ba to? Pero kapag punong-puno ka ng salita ng ating Panginoon, mababatid mo kung ano yung tama at mali sa ating Panginoon. Amen? Yung lakad talaga natin ay nagbibigay karangalan at worthy para sa Lord. Kaya continue in Christ faithfully, rooted in truth, growing in grace, and bearing fruit in every good work. Amen? Continue in Christ faithfully, rooted in truth, growing in grace, and bearing fruit in every good work. And salamat sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, walk in the honor of God, choose Christ daily, commit to Christ fully, and lastly po, continue in Christ faithfully. Amen. Tayo po tayong lahat at patuloy pong magpasalamat po sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus po, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyong salita, Lord. Salamat, Panginoon, sapagkat itinuturo niyo po sa amin sa umagang to. Inihahayag niyo po sa amin, Panginoon,
na ang buhay po namin ngayon ay dapat nagbibigay karangalan po sa inyo. Na dapat lagi namin isinasaisip, Panginoon, isinasagawa kung paano namin mabibigyan ng karangalan ang Diyos na pumili at tumawag po sa amin. Ang Diyos na naligtas po sa amin. Na ang buhay po namin na ito ngayon ay binibigay ng buong buo sa amin, Diyos, Lord Jesus. Kaya, Panginoon, hayaan niyo po, Lord, na matuto kami, Panginoon. Masagawa po namin ito. Hindi lang basta nakarinig, Panginoon, kundi magkaroon ng pitak sa aming mga puso, Lord, at tanong sa amin, Panginoon, na sa bawat ginagawa ba namin, sa bawat lakad ba namin, Panginoon, at sa mga bawat araw na binibigay niyo po sa amin, talaga bang ikaw ang pinipili po namin? Totally ba, Lord, na kami ay nagsusurrender sa inyo? At laging inaasamba namin, Panginoon, na lalo pang lumalim sa pagkakilala po sa inyo po, Panginoon. Kaya, Lord, kung ito, Panginoon, ay hindi po yung laman ng puso po namin, Lord Jesus, ilagay niyo po sa amin ito. Sa bawat isa na narito po ngayon, nakarinig na yung salita po, Panginoon. Hindi kami uuwi, Panginoon, na hindi namin gagawin at lalakaran na mabigyan ka ng karangalan po, Panginoon. Na hindi namin iisipin na yung sarili namin yung pipiliin namin, kundi ang mas pipiliin namin lagi at palagi, walang iba, kundi ang Diyos na nagbigay ng buhay sa amin. Kaya maraming salamat po sa inyo po, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Sa blessing niyo po, Panginoon. Sa pagpapala po, Panginoon. Sa inyong presensya po, Panginoon. Patuloy namin itong maranasan po, Panginoon. Kaya sa umagang ito, patuloy kong dinadalangin sa inyo. Aking mga kapatid, Panginoon, na merong sakit po, Panginoon, Lord Jesus, o merong karamdaman na kanilang nararanasan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, ikaw po ang patuloy na magpagaling nga po sa kanila po, Panginoon. Iparanas niyo po sa kanila, Lord Jesus, ang inyong kapangyarihan po, Panginoon. At mas makita nila po, Panginoon, na ikaw ang kailangan nga po nila po, Panginoon. And then, pray din po, Panginoon, sa mga kapatid namin na naghahanap ng trabaho po, Panginoon. Patuloy kong dinadalangin ang buhay nga po nila na hindi hanapin yung trabaho po, Panginoon, Lord Jesus, kundi hanapin kung paano, Lord, na magbibigay kaluguran po sa inyo. Sapagkat kayang-kaya yung bigay yung trabaho para po sa aming mga kapatid nga pong ito po, Panginoon. Kaya pray, Lord Jesus, na mas bawat inananais po namin, Panginoon, ay talagang nagbibigay karangalan nga po sa inyo po, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain na aking mga kapatid, ang mga nasa online na nakikinig po, Panginoon. Ikaw ang patuloy na sumamat, gumabay nga po sa amin sa araw-araw po, Panginoon, na aming gagawin. At maging karapat-dapat kami na naglilingkod, lumalakad sa inyong harapan, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa po ang papurit, pagsambat, pagdakila. Sa pangalan niyo na kasi Jesus, lahat pa yung magsabi po ng Amen. Amen. Amen? Patuloy ba tayong nag-a-agree sa salita ng Panginoon? Amen. Mga kapatid. Amen. Sige po, sa umagang ito, as we close, ito pong ating gawain sa Panginoon. Patuloy tayong magpasalamat sa Kanya. Tulungan mo kami na patuloy pong sagawang yung salita na amin pong narinig this morning. And thank you, Lord. Minsan pa, kami pinagkakatiwalaan mo na ikaw ang representa, Panginoon, sa mga buhay po namin ito. Salamat, Lord. Binigyan mo ng kulay mga buhay po na. Let's sing! Jesus sa buhay ko. Sa bawat umaga. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang
Gabayan mo kami, Panginoon. Kumilos at tumabay, wala sa'yong maipapantay. Mula umpisa. Clapping our hands to the Lord sa bawat umaga. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay. Itaas daw natin ang kamay. Mawit sa Panginoon. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Walang sa'yong maipapantay. Jesus, sa buhay ko, Ika'y umilos ang lumabay. Wala sa'yong maipapantay. Salamat. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Sabay-sabay natin isigaw. Salamat. Salamat, salamat Bawat labi. ginawa. Ito ang ating sasabihin. Salamat, Panginoon. Ginawa. Let's encourage yung mga katabi natin. Sabihin, salamat. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Kay sarap ulit-ulitin, Panginoon, na kami nagpapasalamat sa iyo. Minsan pa. Let's all shout. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa aming labi. Mula sa labi kong nagpupuri, Mula sa labi. mula sa labi kong nagpupuri, Isa pa. mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Ay papantay. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang pumilos. Sa buhay ko, Yes, Lord. Kumilos at tumabay, wala sa'yong maipapantay. Wala sa iyong maibabantay. Wala sa'yong maipapantay. For the last time. Wala sa'yong maipapantay. We thank you, Lord. In Jesus' name, ito ang aming dalangin. Amen. Amen. And bago po tayo magsalo-salo, patuloy po nating pagsaluhan yung ating reflections sa salita ng Panginoon na nasa ating mga screens. God bless po sa ating lahat.